Ang pamagat ng kwentong ito ay ang munting bituin. Sa malawak na kalangitan, may isang munting bituin na ang pangalan ay Tala. Gabi-gabi, sa ilalim ng sinag ng buwan, tinitignan niya ang ibang bituin at kinukumpara ang sarili. Ang ibang bituin ay mas malalaki, mas maliwanag, at mas maganda kaysa sa kanya. At dahil dito, madalas siyang malungkot. Ano kaya ang silbi ko? Ako ay maliit at halos hindi napapansin, sabi niya sa sarili. Si Tala ay patuloy na malungkot hanggang sumikat na ang araw. Sa kabilang banda mula sa lupa, pagkatapos mag-almusal ang pamilya, agad lumarga na ang asawa ni Aling Kunching papuntang bukid. O mahal, ako ay alis na, paalam ng asawa ni Aling Kunching. Sige, mag-ingat ka mahal, sagot naman ni Aling Kunching sa kanyang asawa. Lumabas din silang mag-ina para magwalis ng bakuran. Pinaalalahanan niya ang kanyang anak na, "Huwag kang maglalaro sa malayo ha, dito ka lang sa malapit." "Opo inay," sagot naman ng kanyang anak na si Waldo. Abala sa pagwawalis si Aling Kunching. Samantala, ang kanyang anak naman ay naglalaro nang mapansin niya ang isang magandang paru-paro. "Ha? Ang anak ko talaga." Pagkatapos magwalis ng bakuran ni Aling Kunching, naisipan niyang maglaba. "Maglalaba naman ako. Sunod, magluluto ng pananghalian," ani ni Aling Kunching sa kanyang sarili. La 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 la, la 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 la. Sa kabilang banda, sa gitna ng kagubatan, abala sa paghabol ang batang Waldo sa magandang paru-paro. Nang mapansin niya ang mga magagandang bulaklak at naisipan niyang, "Wow! Ang ganda ng mga bulaklak! Pipitas ako para kay inay." Balik sa kanilang tahanan, tapos nang maglaba si Aling Kunching at abala naman siya sa pamimitas ng gulay na uulamin nila sa pananghalian. Tiyak na magugustuhan ni Waldo ang ulam mamaya. Balik sa kagubatan, habang abala sa pamimitas ng bulaklak si Waldo, napansin naman niya ang isang magandang tutubi. "Ha? Ang ganda ng tutubi! Huhulihin ko ito!" Habang abala sa pagluluto si Aling Kunching sa kanilang bahay ng kanilang pangtanghalian, ang batang si Waldo ay masayang masaya sa paghabol sa magandang tutubi. What? Si Aling Kunching, pagkatapos niya magluto, naisipan niyang tawagin na ang anak para kumain. Lumabas siya sa kanilang kubo at tinawag ang kanyang anak. "Waldo anak, kakain na tayo ng pangtanghalian." Bumalik na agad sa loob ng bahay si Aling Kunching para ihanda ang mga pagkain sa lamesa para makakain na sila ng pangtanghalian. Sa gitna ng kagubatan, si Waldo na hawak-hawak ang bulaklak na para sa ina, batid ang takot sa kanyang mukha dahil siya ay nawawala na. Hindi na niya makita ang daan pabalik sa kanilang bahay. "Sinuway ko kasi si inay, kaya ngayon nawawala na ako." Matagal na nag-antay si Aling Kunching sa kanyang anak, pero hindi pa rin ito bumabalik. "Nasaan na ang anak ko? Bakit hindi pa siya bumabalik?" Batid ang pag-aalala sa mukha ni Aling Kunching. "Waldo anak, nasaan ka?" Naabutan na ng dilim, hindi pa rin nakakauwi si Waldo sa kanilang bahay. Naabutan ng kanyang asawa si Aling Kunching na nasa labas ng kanilang bahay at umiiyak. "Anong nangyari mahal ko? Bakit ka umiiyak?" Sa kabilang banda mula sa langit, malungkot pa rin si Tala. Patuloy pa rin na dinadamdam ang pagiging maliit. Nang biglang may narinig siyang batang umiiyak mula sa lupa. "Ha? Ano yun?" "Tulong! Hindi ko na alam kung saan ako dadaan." Iyak ng bata. Nakita niya ang batang si Waldo na umiiyak dahil hindi na niya tiyak kung saan ang daan pabalik sa kanilang bahay. Naawa si Tala. Agad niyang naisip na tulungan si Waldo. Kahit alam niyang maliit lang siya, nagdesisyon siyang sumilay ng mas maliwanag. Dahan-dahang lumiwanag ang kanyang sinag
at tumama ito sa isang daan. Napansin ng bata ang liwanag. Sabi ni Tala, bibigyan ko ng liwanag ang daan. Wow! Isang bituin! Susundan ko ito! Sinundan ng bata ang liwanag ni Tala. Hanggang sa makarating siya sa isang maliit na kubo kung saan nandoon ang kanyang mga magulang na nag-aalala. Inay! Itay! Salamat sa bituin na tumulong sa akin! Sigaw ng bata habang yakap-yakap ang kanyang magulang. Inay! Anak ko! Sambit ni Aling Kunching, sabay yakap ito sa kanya. Mula noon, nabuhay na ng loob si Tala at hindi na muling nalungkot. Alam na niya ngayon. Hindi na ako muling malulungkot dahil alam kong may silbi ako kahit maliit ako. Nakakapagbigay ako ng liwanag na magsisilbing gabay sa mga manlalakbay. Masaya niyang sabi sa kanyang sarili na nakangiti. Aral ng kwento, hindi kailangang maging malaki para makatulong. Lahat tayo ay may kakayahang magliwanag sa sarili nating paraan. Ang kwento ng Ang Munting Bituin ay may aral tungkol sa pagtitiis at pag-asa. Ipinapakita nito na kahit maliit ang isang bituin sa malawak na kalangitan, may halaga pa rin ang liwanag nito. Pinapaalala ng kwento na sa kabila ng mga pagsubok, dapat tayong patuloy na mangarap at maniwala sa ating sarili. Kahit na minsan tayo ay malungkot o panghinaan ng loob, gaya ng munting bituin, maaari pa rin tayong magbigay ng liwanag sa iba. Please like, share, and subscribe.